Okay, so kalimutan nyo muna yung Sunday school story na kinalakihan nyo. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, iba to. Ito'y isang kwentong isinulat sa alikabok, sa pawis, sa mahabang paghihintay ng mga tao na ang pakiramdam, kinalimutan na sila ng mundo. Pag-uusapan natin ang simula ng kwento ng isang Diyos na ang speciality, puntahan ang mga walang-wala. Naranasan mo na ba yun? Yung nagdadasal ka ng todo-todo, pero ang sagot, parang static, katahimikan. Yung feeling na parang out of coverage area ang langit o laging busy yung linya ng Diyos? Well, isipin nyo to. Yung buong bansang Israel, ganyan yung naramdaman nila for 400 years. 400 taon ng katahimikan mula sa Diyos. Grabe. Isipin mo yung tagal, 4 na siglo ng paghihintay. Sa panahon natin, para kang naghihintay sa resulta ng board exam o sa tawag para sa ina-applyan mong trabaho o yung chat na seen ka na lang. Ganon katagal. Isang napakatagal na paghihintay para sa kahit isang maliit na sign, kahit isang salita lang, kahit katiting na pag-asa. At kasama ng ganyan paghihintay, andyan yung pakiramdam na hindi ka nakikita. Na parang isa ka lang sa milyon-milyong muka sa isang crowd. At yung mga dasal mo parang bulalang na nawawala sa hangin. Para sa Israel noon, sinakop sila. At ang pakiramdam nila, kinalimutan na sila ng Diyos na nangako sa kanila. Katahimikan, yan yung backdrop ng kwento natin. Isang nakakabibing na katahimikan. Pero alam nyo, dito mismo sa gitna ng silence, sa gitna ng paghihintay at ng feeling na di ka napapansin, dito sisimulan ng Diyos ang pinakamalaking ingay sa buong kasaysayan ng mundo. At saan magsisimula ang ingay na to? Hindi sa kung saan-saan lang ha. Nagsimula to sa mismong sentro ng kapangyarihan at relihiyon, sa isang dasal, sa loob ng palasyo ng Diyos. Okay, para magkaroon tayo ng idea, yung templo sa Jerusalem noon, hindi lang yan basta simbahan. Ito yung sentro ng lahat, ng relihiyon, politika, ekonomiya, parang pinagsama-samang Manila Cathedral, Malacanang at yung mga nagtataasang building sa BGC. Ganon kalakas yung impluensya. At dito mismo, sa gitna ng lahat ng yan, makikilala natin yung unang karakter sa kwento. So ayan, meet Zachariah and Elizabeth. Sila yung masasabi mong #couple goals ng panahon nila. Parehong galing sa lahi ng mga pare, matuwid sa harap ng Diyos, walang kapintasan. Nasa kanila na ang lahat, respeto, posisyon, kabanalan. Pero may isang malaking pero. Wala silang anak at hindi na sila bumabata. At kailangan nating maintindihan sa kultura nila noon yung hindi pagkakaroon ng anak. Grabe, malaking kahiyaan yon, isang public disgrace. Kaya sa sinabi mismo ni Elizabeth, ramdam na ramdam mo yung bigat. Hindi lang to personal na lungkot public shame to. So dito pa lang, nakikita natin na kahit yung mga mukhang perfect at blessed sa labas, may daladalang mabigat na kakulangan sa loob. So eto na nga, one day, habang nagsiserve si Zechariah sa templo, yung pinakasagradong lugar, biglang may nagpakita, Anghel Gabriel. At dala niya yung sagot sa dasal nila for forever. Sabi niya, magkakaanak kayo. Pero anong naging sagot ni Zechariah? Pagdududa. Paano ako makakasiguro dyan? Ang resulta, yung 400 years na katahimikan ng Diyos, nasundan ng personal niya ang katahimikan. Hindi na siya makapagsalita. Okay, ngayon, biglang liko tayo. I-shift natin yung camera mula sa maningning na templo sa siyudad, lipad tayo sa isang lugar na, well, di mo maririnig sa balita. Mula sa isang matandang pari na may posisyon, lilipat tayo sa isang dalagitan na taga-probinsya. At dito nagiging sobrang interesting ang lahat. Grabe yung pagkakaiba, no? Tingnan nyo to, si Zechariah, matanda, lalaki, pare, nasa sentro ng power. Pero ang response? Duda. Tapos eto si Maria, bata, babae, taga-probinsya, walang social standing. Pero ang response niya, pananampalataya. Dito pa lang, pinapakita na ng Diyos yung baliktad na sistema ng kaharian niya. So, taga saan ba si Maria? Taga Nazareth. At anong meron sa Nazareth? Wala. Kung sa Pilipinas ngayon, yun yung barangay na kailangan mo pang i-zoom in ng todo-todo sa Google Maps para makita. Isang maliit na baryo. Ito talaga yung literal na laylayan ng lipunan. At dito mismo pinili ng Diyos na simulan ang pinaka-importanting chapter sa kasaysayan ng mundo. Teka, pero nagtanong din si Maria, di ba? Oo, pero pakinggan natin maigi yung pagkakaiba. Hindi niya tinanong, sure ka ba dyan? Na parang kay Zechariah. Ang tanong niya, paano to mangyayari?
You see the difference? Hindi yan tanong ng duda. Tanong niya ng, okay, game, paano natin gagawin to? It's a question of logistics, not disbelief. At dito natin maririnig ang pinakamalakas na linya sa buong kabanata. Heto ako, alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ng ayon sa salita mo. Boom! Ganun lang. Walang pero, walang what is, walang teka pag-isipan ko muna. Isang simple, buo at matapang na oo sa plano ng Diyos kahit gaano pa to ka-imposible at kadelikado para sa Kanya. So bakit kailangan nating makita yung dalawang kwentong to side by side? Yung paring nagduda at yung teenager na naniwala? Kasi it tells us everything we need to know tungkol sa Diyos na bumasag sa 400 years ng katahimikan. Ito yung pinaka-main point ng buong libro ni Luke at ng series na to. Sabi sa Luke 19:10, dumating si Jesus upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ulitin natin, ang nawawala. Hindi yung mga feeling perfect, hindi yung mga may posisyon, pumunta siya para sa mga naliligaw, sa mga nawawala. So sino yung mga nawawala ngayon sa konteksto natin? Sila yung mga kababayan natin sa Tondo, na isang kahig, isang tuka. Sila yung mga pasyente sa PGH na naghihintay ng lunas. Sila yung mga kaibigan natin sa LGBTQ+ community na ang pakiramdam tinakwil na ng simbahan. Sila yung mga biktima ng sistema at ng korupsyon. Para sa kanila at para sa atin, dumating si Jesus. Pero, kailangan nating maging super clear dito ha. Yes, sobrang mahalaga kay Jesus yung mga physical na paghihirap natin. Pero yung ultimate mission niya, mas malalim pa doon. Ang punta niya talaga ay para iligtas tayo sa spiritual death, yung pagkahiwalay natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Dumating siya para i-offer yung buhay na walang hanggang. At yun, posible lang dahil sa ginawa niya para sa atin dun sa krus. At yung sinabi ng anghel kay Maria, para sa atin din yun ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos. So kahit ano pa yung imposibleng sitwasyon na hinaharap mo ngayon, sa pamilya mo, sa trabaho, sa mental health mo, sa pananampalataya mo, hawakan mo yan. Ang salita ng Diyos, hinding-hindi yan papalpak. So ngayon, the ball is in your court. Ang tanong, bumabalik sa'yo. Nakita natin yung duda ni Zacarias at nakita natin yung yes ni Maria. Nakita natin ang isang Diyos na pumupunta sa laylayan. Ang tanong ngayon ay, ano ang magiging sagot mo? Ano ang yes mo sa Kanya? Gawin nating simple in 3 steps. Number 1, aminin mo na kailangan mo siya. Let's be real, lahat tayo may walang-wala moment. Lahat tayo nawawala. And we need a Savior. That's repentance. 2, tanggapin mo yung promise niya. Maniwala ka na si Jesus, anak ng Diyos, ay namatay para sa'yo. That's faith. And number 3, sagutin mo yung tawag. Dalhin mo yung pag-asa na nahanap mo sa kapwa mo, lalo na doon sa mga nasa laylayan. That's action. So ito yung iiwan ko sa inyo. Yung pinakadakilang plano ng Diyos para sa mundo, hindi yan nagsimula sa palasyo o sa BGC. Nagsimula yan sa laylayan. Sa sinapupunan ng isang matandang babae na akala ng lahat ay wala ng pag-asa. At sa oo ng isang teenager na taga-probinsya. Nagsimula yan sa mga taong pakiramdam nila, kinalimutan na ng mundo. Pero hinding-hindi kinalimutan ng Diyos. Ang kwentong ng Diyos laging nagsisimula sa laylayan. Ang huling tanong para sa'yo, yung sa'yo, dyan din ba magsisimula?